Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post demand. Para bang survey, sabi dito, may 3 kandidato sa Senado sa 2028. Dilima, Luistro, Claire Castro. So ang tanong, sila ba ang nararapat mapabilang sa top 3 ng Senado sa 2028? Pag iboboto is mag thumbs up sign. Pag hindi nila deserve is tawa. So, it's a form of survey. Tingnan natin ang boto ng taong bayan. 4,800 ang nag-react. 4,700 ang tumatawa, hindi iboboto. 63 lang ang nag-like. Ibig sabihin, wala pang 2% ang boboto sa tatlong ito. Kawawa naman. Comments. Top 3 sa 2028 na makukulong. Top 3 in prison jail. Kahit isa dyan, walang mananalo. Si Auntie Claire lang sa kalam. Kulang pa ang isang maleta. Top 3 sa kangkungan, diretso sa Inidoro. Attorney season kami for 2028, may utak. Mga buisit mani, sila walay mga pulos. Ipasok na silang tatlo para sabay-sabay i-plus sa Inodoro. Bottom 3, Laway Queen, wala sa kanila. Top 3 sa kanal, mga ugok. Top 3, ito binabasa ko lang mga comments ha. Top 3 na puro ngawa, wala sa gawa. Basura. Sila matira, wag nang mag-boycott. Ako, di bubuto, okay lang. Mga baliw yan. No way! Malabo pa sa sabaw ng pusit. Mananalo yan, tatlo na yan. Mananalo lang yan kapag pinairal ang pandaraya. Okay. Laila de Lima. Iba nang una nanalo. Tapos nag-re-elect. Nag-re-elect, wala na. Noong 2022, nag-re-elect Inidoro. Kaya itong 2025, nag-party list na lang sila at yun, nanalo sila sa party list. Kaya kung party list lang, Congress woman, may pag-asa si Dilima manalo. Kasi mayroon ka lang ilang boto niyan sa party list. Ilan lang yun? 250,000. Pwede na eh. Makaupo ka na. Eh kung senador, milyones. Kailangan mo ng at least pinakamababa 12 million. Okay, so Luistro naman. Ambot na lang. Next daw siya o sumusunod daw siya sa yapak ni late Senator Miriam Defensor Santiago. I don't know kung nakatatlong term na ba siya sa Batangas, palagay ko hindi pa. So, marami kasing nagsasabi ng mga kakamping, mga loyalist, dahil daw sa exposure ni Luistro ngayong impeachment trial, makilala siya ng husto ng taong bayan. Kaya may mananalo. Hindi naman eh. Sa opening statement lang siya nakita. Of course, nung House Committee on Justice Proceedings, bida siya. Kaya lang, dito sa impeachment trial, hindi na masyado. Opening statement lang siya, naglaway pa, naging viral yung kanyang laway. After that, puros mga private prosecutors na ang gagalaw. So si Luistro, maghintay na lang siya ng closing statement na naman at the end of the trial. Yan lang ang exposure niya. Kaya it's not a factor na dahil siya ang lead prosecutor, mananalo siya. Siguro, kung makonvict nila si BP Sara, baka plus factor sa kanya. Paano kung talo sila? Paano kung acquitted si BP Sara? Di negative ang dating sa kanya. Okay, si Auntie Claire naman. Palagay ko hindi tatakbo ito. Pag 2028 na,
magtatago na si Auntie Claire. Yung ginagawa niya ngayon, panlalait kay BP Sara, yung tinawag niya na kamukha ni Chucky. Oh, tuwan-tuwa siya nun. Okay lang daw, freedom of expression. Diba, pangit yung mukha ni Chucky. Eh nung sinigawan siya ng pangit ka doon sa Canada, yun, na-offend. Ngayon, nagpapatulong sa DFA para daw ma-deport ang mga Pinoys na nanigaw ng uyog sa kanya sa ano. So, no way itong Claire Castro na ito, hindi siya bagay sa politika. Mas okay pa si ano. Ang talagang politiko itong si Luistro. Galing niyang sayaw-sayaw, yung mga videos niya doon sa kanyang distrito. Marunong makisalamuha. Kaya nananalo siya doon. Excuse me. Kailang iba kung labanan ng senador. Excuse me. Iba, hindi siya mananalo. So, sinong mga top 3 senador? Tulfo. Yung isang survey maalala ko Tulfo, Baste, Duterte at isa pa. Kalimutan ko na yung pangatlo eh. Sila yung top 3. Sana ma-maintain ni Attorney Guanzon yung kanyang engagement sa public para makapasok siya sa top 12. Gustong-gusto kong manalo si Attorney Guanzon bilang senador para may katimbang si Senator Marcoleta. By the time 2028 makakalabas na sa tingin ko si Senator Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Yan ang balay ni Soles Andayan nga taga Barangay Tikalaan Purok 3 San Alahay, Talakag, Bukidnon. Muna ni ang kadako sa mga buslo. Og muna ni ang gihatag nga ayero nga napulo ka digis. Og muna ni ang mga ayero nga iyang atop nga gipanghulog na kay pulihan na og atop nga Yung Marco. ug karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero sumakita gid nato nga natupan na gyud ang iyang balay. Salamat sa Ginoo kining akong balay na atupang nagyud sa 20 ka tuig. Dakong kong pasalamat sa mga vlogger na nagtabang sila sa amo. So kanang imong mga atop di anti nga uban gipangpalid na. Salid na gyud sa hangin tungod sa wala na ipalit og lansang. So unsa ra di ang inyong trabaho? Kuan magmaisan lang pila ra sad ka gantang mga ido ka gantang. Mag-uuma. Mag-uuma. So magmuso lang usahay. Magmuso usahay kay dili makakuha duha ka sa mong bugas mo ora. Kay ang mga bata taga anong tagdi 5 oras. So naa pa kay pila ka buki mong anak ante? Kuan. Upat na akong mga bata nga wala pa gid makatabang sa mga kasi mga eskwela pa sila. Unsa na yung mga grade ante? Grade 4 o grade 5 o preschool o daycare.
So daga na di. So inyong kwarta ante taman ra gid sa kaon. Tamang ra gyud. Sa mga di ta makasudan, mag-inanto sa mangitaratag mga lagot nun para gayud maka kaon ra mga bata. So salamat kayo ante. Salamat sa mga nagtabang sa amuha.